Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na sa atin ngayon, mga minamahal, patuloy ang pagbati sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Nakagagalak kong isipin, mga kapatid at mga kaibigan, na sa pamamagitan ng mga bagay na nasa sulat, sa pamamagitan ng mga hula na patuloy nating sinusubaybayan, tunay nga po na tayo nakakaasa sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Gaya ng pagkakahayag sa laman ng ating tagapagligtas, ng ating Panginoong Jesucristo, kung paano ito'y hinulaan sa mahabang panahon bago ang kanyang pagsilang sa laman. Tunay nga, mga kapatid, na bilang ang ating Panginoong Jesucristo ang katuparan ng mga bagay na nasa sulat, bilang siya ang espiritu ng mga hula, ito ang ating buong kagalakan na patuloy na subaybayan ang mga bagay na nasa sulat. At ayon sa mga bagay na nasa sulat, ito'y patuloy sa ating ibinibigay ng ating Panginoon upang sa ating paglalakbay, tunay nga na tayo'y makaasa sa kanyang kaharian. Sapagkat nasusulat, mga kapatid at mga kaibigan, at ang pinagtutubos ng Panginoon ay mga babalik at magsisiparaong nag-aawitan sa Sayon. At walang hanggang kagalakan ay mapapa sa kanilang mga ulo. Sila'y mga tatamo ng kasayahan at kagalakan, at ang kapanglawan at ang pagbubuntong hininga ay mapaparang. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Nakakagalak isipin na sa ating pagsubaybay, mga kapatid at mga kaibigan, tayo ang itinutukoy ng mga bagay na nasusulat na ang pinagtutubos ng Panginoon ay mga babalik at magsisiparang nag-aawitan sa kanyang banal na bayan, sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, sa pagsubaybay natin sa mga bagay na nasusulat, sa mga hula, ito ang pag-asa, ito ang ating hinihintay, ito ang katiyakan ng ating pananampalataya. Kaya patuloy natin itaas ang dakilang pagluwalhati, pagpuri at pagsamba. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hopes, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise, we praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Patuloy tayong luwalhati, mga kapatid at mga kaibigan. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Ating awitin, mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing
pagpapasalamat mga kapatid at mga kaibigan. Salamat sa iyo aming Ama. Patuloy tayong magsihawit mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Patuloy tayong magtaas ng ating dalangin sa ating dakilang Diyos. Dakilang Diyos, Ama na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, kami ay patuloy na dumadakila, sumasamba, lumuluwalhati sa iyong kabanal-banalang pangalan. Amen. Nagagalak kami, Panginoon, na patuloy na subaybayan ang mga bagay na nasusulat, na masusumpungan sa iyong aklat, upang sa pamamagitan nito ay patuloy namin tanggapin ang kaaliwan at isang dakilang pag-asa habang kami ay naghihintay sa muling pagparito ng aming Panginoong Kristo. Amen. Ang lahat ng mga bagay na nasusulat ay pinutunayan mo sa aming puso at mga pag-iisip na kung paano nahayag sa laman ng aming Panginoong Kristo at namatay at muling binuhay ng iyong kapangyarihan. Tunay nga, Panginoon, na ito ang pag-asa, ito ang larawan ng kaluwalhatian na siya naming pinakakaasam-asam, na siya naming hinihintay, na siya naming inaasahan, na sa muling pagparito ng aming Panginoong Kristo ay mahahalag kami kagaya ng kanyang kaluwalhatian. Amen. Kaya patuloy kami, Panginoon, na dumadalangin sa iyong banal na luklukan, na patuloy na sa pamamagitan ng iyong mga lingkod na ginagamit mong dalisay na kasangkapan, saysayin mo ang iyong buong katwiran upang ito'y marinig na ng aming mga kapatid at ng aming mga kaibigan na nangalat sa buong sanlibutan. Amen. Tunay nga, Panginoon, na ang lahat ng paglulumaga, buong pagtitiwala ng buong pag-iisip, buong puso, buong lakas at buong kaluluwa ay patuloy namin itinataas sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, naming tunay na Diyos at Panginoon na tagapagligtas. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang araw po ang aming ipinaabot na pagbati sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, sa lahat ng mga nakakapanood, sa lahat ng mga nakakarinig ng programa ng Panginoong Jesucristo na nanggagaling sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. So ang gamit po namin Bible, King James Version. Makikuha natin yung mga Bible natin at subaybayan nyo kami. Ang layunin niya, sa buong sanlibutan, ang Diyos ay pag-ibig, ipangaral ang kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas. So maliwanag po ba? Ipapangaral yung hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay sa buong mundo na iniimbitahan na ng Panginoong Jesucristo sa panahon ng kawakasan. Paniwalaan na natin yung ating tagapagligtas na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Maging saksi niya tayong tapat sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. So maraming nakakaalam na mga religious group sa panahon ng kawakasan
na ang kanyang pagparito ay maraming pangitain sa langit at sa lupa at sa lahat ng dako ng lugar. So tayo, iniimbitahan ng lahat. Wala na siyang itinatangi, wala na siyang diskriminasyon, wala nang any religious, wala na siyang itinatangi ano man ang kinagis na nating paniniwalaan dito sa mundo. Isa lang ang pagbabatayan ng ating paniniwala na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. So saan po manggagaling ang imbitasyon ng ating tagapagligtas? So may separate po na paggagalingan ng imbitasyon. So sadya tayong nalito, napakarami ng lumitaw at naparito mga nangangaral, ano? At marami na rin nagtayo ng mga relihiyon sa panahon ng kawakasan. Nangyari na yung sinasabi sa mga banal na apostol. Yan ay habihin sa mga banal na apostol at hindi na bago yung nakikita natin sa panahon ng kawakasan. Saan po tayo pupunta? Para tayo ay makinig ng mabuting balita na ipinapangaral sa social media na walang bayad. Pakikuha natin yung mga Bible natin at pakisubaybayan nyo kami para masaliksik natin at matuklasan natin na talagang based on the Bible yung ating paniniwalaan at tutuparin sa panahon ng kawakasan. Ang sabi ng Panginoon sa Book of Acts chapter 7 verse 48 to 49, anong anyong bahay ang itatayo nyo sa akin? Sabi ng Panginoon. Ang langit ang kanyang luklukan at ang lupa ay tungtungan ng kanyang mga paa. So, wala siyang ipinatatayong bahay para doon natin siya sambahin. Maliwanag po ba? Amen. So, sinabi sa mga banal na apostol yan. Mapapakinggan natin yung tinig niya na ipapahayag sa social media na may pinanggagalingan. Ano po sabi doon sa Joel chapter 2 verse 1? Hipan ninyo ang pakakat sa Zion at magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Manginig ang lahat ng mananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating sapagkat malapit na. So naunawaan po natin saan ihipan ng trumpeta, saan ipapangaral ng mabuting balita na kaligtasan sa Zion. At mga patunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Saan ho magpapatunog ng hudyat na ito'y isang babala ng digmang espiritual sa buong sanlibutan? Ito'y sinabi niya kay Propeta Joel, natutupad na ngayon. Mga patunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Manginig ang lahat ng mananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating sapagkat malapit na. So dito ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na paniniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na ipinangaral ng mga banal na apostol sa mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. So Joel chapter 2 verse 32, at mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, sapagkat sa bundok ng Zion at sa Jerusalem, doroon niya ang makakasumpong, gaya ng sinabi ng Panginoon. At sa mga nalabi ay yaong mga tinawag ng Panginoon. Tignan niyo po, yung tinatawag ay mga nalabi na lang at mangyayari na sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay maliligtas, sapagkat sa bundok ng Zion, doroon yaong makakaunawa. Nakukuha po ba natin? Amen. Kaya sabi doon sa Joel chapter 3 verse 16 and 17 at ang Panginoon ay aangal sa Zion. Saan po aangal? Sa Zion. Verse 17, sa gayon inyong malalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos na tumataan sa Zion na aking banal na bundok. So maliwanag po ba kung saan ipapangaral ng mabuting balita ng kaligtasan? Kaya ipinapahanap sa atin yung kaharian Ano po sabi ito sa Matthew chapter 6 verse 33? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Sapagkat unahin niyo muna ang aking kaharian at ang aking katuwiran, at lahat ng bagay ay pawang idaragdag ko sa inyo. Ang ipinauuna yun hong kaharian. Sino-sino ho ba'y kaharian dito inuutosang umanak? Di ba mapapakinggan natin sa bundok ng Zion yung tinig ng pakakak na ipapangaral ng mabuting balita?
Malalim po ang grammar, ano. Ang kaharian pong pinahanap dito yung mga iglesia na maniniwala sa patotoo ng ating tagapagligtas na saksi sa pagkabuhay niya maguli. Maliwanag po ba? Tayo ang kaharian niya na itinayo. Hindi ho konkretong building ang itinayo. Yun hong mga kalalakihan at kababaihan na mga namamahinga sa mga bahay-bahay, yung mga nakakarinig na maniniwala sa ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto, ang kanyang kaharian na may mga selyo ng patuto sa puso't isip. Lumalabas na yung katwiran ng patuto sa ating mga labi na pinaniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta, na pinatunayan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa atin ng mga iglesia na maniniwala sa patotoo na binuhay siya maguli in the third day. Di po ba tayo ang kingdom niya? Pwede ba maging kingdom ng Panginoon Diyos yung konkretong bato? Di ba ang kingdom dito, tayo maniniwala doon sa hula ng mga banal na propeta? Anywhere, everywhere, kahit saan tayo naroon, tumatahan yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin. Hayag sa labi natin, hindi nawawalay sa labi natin yung patotoo. Amen po ba? Amen. Siya rin ang luminis ng maruming lakad ng paniniwala natin. Yan ho yung bautismo. Lilinis yung maruming lakad ng paniniwala natin dahil naalipin tayo ng sumpa ng aral ng sanlibutan. In Book of Galatia, chapter 4, verse 3 and 4. Naunawaan po natin. Kaya niya nilinis yung maruming lakad ng paniniwala natin. Hindi po sa tao nang gagaling yung karunungan. Amen po ba? Amen. Galing sa langit na isinubo sa lupa at gumawa ng kasaysayan. Yun ang maghahatid sa atin sa kaligtasan. Yung kasaysayang ipinako sa krus, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. In the third day, binuhay siyang maguli. Nangyari po yan. Nangyari po yan. Hindi po natin masasanansak yan. Hindi pa tayo tao noon. Nangyari na yan, 2,000 years ago ang nakalilipas. Yan po yung katwiran ng ating tagapagligtas na pinaniniwalaan na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya po tayo nasa pisikal na kalagayan pagka tayo'y nagpupulong at nagsiselebrasyon, ano? May inaalala tayong hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na ang kumikilala at naniniwala sa ating tagapagligtas tayo yung mga nalalabi na pinili at tinawag at hinirang ng Panginoong Jesucristo na itinayo na isang matibay at matatag na kaharian at tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na nakatala na sa langit. Di po ba nakagagalak sa bawat individual na magiging participant ng Panginoong Jesucristo na may pinaniniwalaan tayong hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa ating na mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Bilang mga participant, meron tayong inaalala sa pagpupulong natin at pagdiriwang natin na hula ng mga banal na propeta na nangyari yung hula na inaalala at pinaniniwalaan po natin na nasulat sa banal na kasulatan. Maniwanag po ba sa atin? Amen. Walang dagdag, walang bawas dahil may hula tayo ng mga banal na propeta na sinusubaybayan. Di ba tayo ang kaharian niya na inuutusang hanapin natin yung katwiran niya na paniniwalaan natin? Di ba nangyari yung katwiran na paniniwalaan natin kaya tayo may relasyon bawat isa? Amen po ba? Amen. Saksi tayong buhay na nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Kung paano iginawa tayo ng tanda ng patotoo na nagdusa siya sa lahat ng tao sa buong mundo na ang hain niya, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya madalas binabanggit yung John 3:16 So love the world that He gave only begotten Son, but whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. John 3:16. Gayun na lamang ang pagsinta ng Panginoon Diyos sa sanlibutan. Isinuko niya yung kanyang buktong na anak upang ang sino mang maniwala sa kanyang buktong na anak ay hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di po ba yan ang napakalalim na layunin ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao sa buong mundo? Gayun na lamang ang pagsinta ng Panginoon Diyos sa buong sanlibutan.
Ang inibig niya rito yung mga tao sa buong mundo Dahil napailalim tayo sa sumpa ng aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Tao tayo rito sa mundo. Ang may pag-iisip niya ng Panginoon Diyos. Kaya sabi sa Pilipos, magsikuha rin naman tayo ng pag-iisip na nakay Kristo rin naman. Di ba siya gumawa ng paniniwalaan nating kasaysayan? So, nakagagalak sa bawat individual na magiging bahagi at tanauhin ng Panginoong Kristo sa pagpupulong natin, sa pagdiriwang natin. Pinasasagana tayo sa paniniwala, pinatatatag at pinatitibay tayo sa paniniwala na may batayan yung ating pinaniniwalaan na hula na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Hindi natin nakita yung mga apostol Hindi rin natin nakita ang Panginoong Jesucristo na nangyari kasaysayan. Pero nasulat sa banal na kasulatan ng kasaysayan. Sang-ayon kayo ron? Amen. Naramdaman ba natin yung presensya ng karunungan ng Panginoong Jesucristo na lumalatag sa social media on the air na walang bayan? Ang bunga nito, kaligtasan ng ating mga kaluluwa, kaligtasan ng ating mga pamilya. So talagang nabalot na ng pandemya ang buong mundo. At ang kasunod ng salot ng pandemya ay kahirapan. Huwag natin isipin na kung paano sa nakalipas na walang pandemya ay normal na normal ang pamumuhay natin. Ano po? Ngayon po, talagang nagbibigay na ng sign yung kanyang pagparito. So sa pagparito niya, may mga panauhin siyang iniimbitahan. Dahil naghanda siya ng isang piging na tayong lahat ay magkakasalo, bawat individual na iglesia, saan man naroon, yung mga iglesia na nangalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Silaga, tayo panauhin niya. Ginawa tayo ng tipan para salo-salo tayo, magkakasama tayong inaalala itong kamatayan niya sa krus at yung muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Kaya inaalala natin ito, nasa pisikal na kalagayan tayo, naghihintay tayo, babago tayo sa isang mata sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Sinabi niya yan. Yung mga sumusunod sa Panginoong Jesucristo, sinabi niya yan, na individual tayo binibigyan ng paninindigan sa paniniwalang espiritual. Sapagkat talagang sadya tayong nalito sa dami na nung nagtayo ng mga relihiyon sa mundo. Amen po ba? Amen. So siya mismo yung nagsalita niya na nasulat. Ano po? Tao rin akong katulad nyo na ginamit niya na pinapahayag ko yung sinabi niya sa mga banal na apostol. Kaya maging aware po tayo sa panahon ng kawakasan. Masarap po yung kasama tayo sa piling na handaan na inimbitahan na magkakasalo tayo sa paniniwalang espiritual na inaalala natin yung tipan ng ating tagapagligtas na saksi tayo, nagpapatuto sa pagkabuhay niyang magmuli. Kasama tayong panauhin niya sa pagdiriwang ng araw ng Sabat na nangingilin at napupunta sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. At ibinabase na natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na pinangaral ng mga banal na apostol sa atin na mga iglesia sa bahay-bahay na tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. So sa physical na kalagayan, manatili tayong tapat sa salita ng Panginoong Jesucristo na may iniintay tayo na kung mahayag siya sa alapaap, mahayag din tayong katulad niya na sinabi niya sa Roma chapter 8 verse 29. Amen po ba? Unang-una pa lang kilala na tayo ng Panginoong Diyos sapagkat sa pagparito ng ating tagapagligtas magiging katulad niya tayo kaya nagtitipon tayo ng araw ng Sabat. So hindi komplikado yung tipan saan na naroon yung mga kapatid natin na magiging kaisa natin sa katwiran ng patuto ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Hindi ito kumukontra saan man nandun yung mga magiging kasama natin sa pagdiriwang, mga kapatid natin sa espiritual na paniniwala. Hindi po ito nakakontradiksyon. Kundi bawat individual yung ginagawa niyang vessel
ginagawa niyang tahanan yung puso't isip natin. Lumalabas sa labi natin yung patotoo ng ating tagapagligtas na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. So maliwanag po ba na kung tanungin tayo sa pagparito niya, may maisasagot tayo? Di po ba sa isang participant ng isang guro siya, yung guro ang tumawag sa atin, nakikilala natin yung guro na tumawag sa atin. Pagparito ng guro natin pag tinanong tayo, may maisasagot tayo. Masasagot natin siya na hiniram niyo po kami, tinawag niyo po kami, pinili niyo po kami, tinupad po namin na maging saksi mo kami sa pagkabuhay na maguli at naghihintay na po kami sa muli mong pagparito, nadatnan mo kami na tapat at mabuting katiwala. Di po ba makasasagot tayo sa pagparito ng hukom ng mga hukom at hari ng mga hari? Siya ang hukom ng mga hukom na makatarungan na hatol sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. May katwirang ibinaba yung hukom na paniniwalaan tayo. Kaya po binibigyan na tayo ng katiyakan sa panahon ng kawakasan. Na sa mga naghihintay at nagbabantay ng katuparan na second coming of Jesus meron tayong inaalala na at pinaniniwalaan ang katwiran ng ating tagapagligtas na saksi tayo sa pagkabuhay ng maguli. Hindi po maitidinay ng sino yan dahil hindi pa tayong tao, hindi pa tayo sinisilang ng ating mga magulang sa pisikal na kapagsilang. Nangyari na po yung hula ng mga banal na propeta, 1,000 taong nakalilipas na. Amen po ba? Amen. Kaya hindi natin maitidinayan. Sasawatain niya ngayon sa muli niyang pagparito ang lahat ng mga bula ang marangal. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin kung saan talaga ituturo at ipapakaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Kung saan tatawag yung mga maniniwala upang maligtas. Yung mga nagse-celebration, yung mga nagdiriwang ng araw ng Sabat, yung mga tinawag at pinili at hinirang na itinayong matuwid at matatag na iglesia na inihanda niya na walang dungis at kapintasan. Kaya po inihanda yung mga iniimbitahan na sa huling panahon sa panahon ng kawakasan na walang dungis at kapintasan, hindi naman sa laman tayo ipiniprepared sa spiritual tayo ipiniprepared. Amen. Kaya tayo nasa physical na katawan, magdiriwang tayo sa puso't isip, mapapakinggan natin yung tinig niya, paniniwalaan natin. Meron tayong pag-asa na kung siya paparito, magiging kalarawan niya tayo. Amen po ba? Dahil ang paniniwala natin, espiritu yung ating tagapagligtas, walang laman, walang mga buto. Kaya saksi niya tayo sa pagkabuhay na maguli. Di po ba mababago pa tayo sa isang mata? Kaya tayo nagdiriwang? At ang pagdiriwang natin ng mga iniimbitahan bilang panauhin niya mga new creature, mga taong bago sa spiritual na paniniwala at lahi niya tayo sa pagbabagong lahi sa panahon ng kawakasan. Sa spiritual na pagiging lahi niya tayo. Sa spiritual na paniniwala niya tayo naging lahi. Amen po ba? Kumpleto. At siya rin ang gumawa ng kasubutan ng baluti na ipinasusuot sa atin na mga nagdiriwang sa panahon ng kawakasan. Na walang kapangyarihan ng armas na nakikita natin. At yung kumpletong baluti na yan kumpleto tayo ng turbante ng karunungan, may breastplate tayo yung panangga sa suligi na walang kamulungaran ng sanlibutan dahil yan ang kalaban natin. May tabak tayo na magkabilay talim, yung salita ng ating Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na natupad na pinaniniwalaan natin. Yan po yung sandata natin na magkabilay talim. At nakabigkis tayo ng katwiran ng patotoo na saksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Nakapagyapat na tayo ng Ebanghelyo. Ipinamumuhay na natin yung mabuting balita, yung Ebanghelyo. Tinutupad na natin. Mapalad ang nakikinig at bumabasa ng aklat ng hula na ito. Amen po ba? In book of Revelation, sundan nyo kami. At para sumagana yung pananampalataya natin sa paghihintay natin at pagbabantay natin. Dahil talaga napakapanganib ng panahon ng kawakasan. Napakaraming lumilitaw na salot. Ano po? At talaga yung kahirapan, daman-daman natin.
Kaya tayong lahat bilang mga tao, survivor na tayong lahat ngayon. Nasa Panginoon Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Amen po ba? Amen. Ano yung gagawin natin na nasa Diyos ang awa? Yung para sa sarili po ba natin? Ito po, oh. Tuparin natin yung hula ng mga banal na propeta. Nasa Panginoon Diyos ang awa. Kahambagan niya tayo bawat isa. Maunawaan natin yung pinatunayan ng mga banal na apostol sa atin na mga nagdiriwang ng araw ng Sabat, na mga taong bago isinilang sa katwiran ng patutuo sa pagkabuhay na magmuli. Ang Panginoong Diyos po ay nanganganak. Lahat ng maniniwala sa Panginoong Jesucristo ang mga naging anak niya. Ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at hilaga, siya po ang nakakaalam ng bilang ng tinatawag niya. Tayo naman ay sumusunod sa pagkakahiran niya sa atin. Amen po ba? Amen. Isang napakadakilang araw na po itong inyong napapakinggan, at naway saliksikin natin mabuti, unawain natin mabuti, at kung maunawaan natin, ilagang na natin yung puso at isip natin sa banal na kasulatan. Ano po? Ang nagpapasagana ng paniniwala at pag-asa at kagalangan na di masayod. Ano po? Yung ating paniniwalaan na tagapagligtas na si Kristo Jesus eh. Kasi talagang nakatatakot at nakasisig at nakanginginig po ang magaganap sa panahon ng kawakasan sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kaya nga yung imbitasyon niya, pinauunawa niya sa atin mabuti eh. Na yung mga tumutupad ng katwiran ng patutuo, may inaalala na ginawa ng Panginoong Jesucristo yung katwiran. Kaya tayo may matibay at matatag na relasyon. Mga saksi tayo sa pagkabuhay na magmuli. Siya tumawag, siya pumili sa atin. Siya humirang sa atin. Siya nagtanim sa katwiran ng patutuo sa iyo at sa akin na paniniwalaan natin. Alisin natin yung haka-haka sa isip natin. Hindi tayo tumawag sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Siya tumatawag sa atin. At siya rin ang may plano upang magampanan natin at magawa natin na itong paniniwalaan natin at makapaghintay tayo at makapagtiis hanggang wakas sa muli niyang pagparito. Siya lang po may kalooban yan. Huwag tayo maghahaka-haka, baka mapahamak tayo. May darating pang nakasisindak. Tunay na nakanginginig at nakakatakot. Yan po yung pinakita na yan sa mga ginamit na hinirang ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa panahon ng kawakasan. Binababa ko na lang po sa mga listeners at sa mga magiging participant ng Panginoong Jesucristo, sa mga magiging partakers. Ang kaligtasan po, may paninindigan. Amen po ba? Amen. Babatayan natin yung hula ng mga banal na propeta. Natupad po yan eh. Pinatunayan ng mga banal na apostol yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Tignan nyo po, nung magpakita ang Panginoong Jesucristo sa kanila na walang laman, walang mga buto eh, nagising silang lahat at naunawaan nila na ang Panginoong Jesucristo yung Espiritu, walang laman, walang mga buto. Napag-unawaan nila lahat yung sinasabi nung kasama pa nila sa physical na kalagayan. Pero nung nahayag na sa Espiritu, in the third day eh, nagpakita sa kanila, oh. Bukod na nagpakita sa mga banal na alagad upang ito'y mahayag sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Upang mahayag yung kanyang kapangyarihan at pamamahala sa mga iglesia na nasa mga bahay-bahay. Ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng paniniwala. Hindi po tayo kung saan pumupunta mga konkretong bato para hainan natin siya ng pasasalamat at papuri. Nagagalak po siya ngayon sa kabila ng kahirapan natin. Nagdiriwang tayo ng araw na Sabat, inaalala natin yung patutuo na nangyari. Amen po ba? Nangyari yan eh. Hindi naman natin kaya nga i-deny yan eh. Kasi hindi pa naman tayo tao nun nung mangyari yan eh. Hindi po ba? Kung Paul sabi na paniwalaan natin yung nangyari. Tayo rin na makakatuklas nito eh. Alam nyo yung mga nagmamataas, nagmamatayog, nagmamarunong, nagyayabang. Hindi naman po pinag-aharian ng karunungan ng Panginoon Diyos eh. Ayaw magpasakop. Pero yung mga nagpapasakop, pinag-aharian ng karunungan, ng kaalaman, ng paniniwala, ng pag-ibig, ng pag-asa.
ng kagalakang di maliri dahil may iniintay pa tayo. Kaya tayo nagdiriwang ng araw ng Sabat. Ito na yung huling pagdiriwang natin no? Mga imbitado tayo sa kasalang magaganap, mga panauhin tayo sa kasalang magaganap. Mga taong bago, yung mga nag-iintay, mga lahi ng tagapagligtas, yung nag-iintay sa second coming of Jesus. Tayong lahat at tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Zion, ang bayang sariling pag-aari niya, na pinili niya, na naghahayag ng kanyang kalwalatian sa buong sanlibutan na ang Diyos ay pag-ibig, walang bayan. Paniwalaan natin yung buktong na anak na isinugo sa sanlibutan, na espiritu, walang laman, walang mga buto. Saksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli. Di ba tayo mga participant niya? Tayo mga partakers niya? Tayo panauhin niya? Tayo mga imbitado niya? Sang-ayon po ba tayo doon? Amen. Yan po yung nakapaloob sa second coming of Jesus na mga nagdiriwang at pinasasagana sa paniniwalang espiritual. May inaasahan na daratnan tayo na tinutupad natin yung hula ng mga banal na propeta. Pinaniniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na nangyari yung pinaniniwalaan natin. Kaya tayo may matatag at matibay na relasyon. Amen po ba? Amen. Kaya sabi niya nga sa lahat ng mga iniimbitahan lahat ng naniniwala at tapat na nag-iintay na saksi at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli, hindi kayo mapapahiya. Hindi po ba kalinaw, hindi natin siya nakikita dahil espiritu siya? Pero ito yung iniwanan niyang tipan na paniniwalaan natin, no? Yung hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol sa mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Di po ba may pinaniniwalaan tayo na sinabi ng tagapagligtas natin sa muli niyang pagparito, hindi tayo mapapahiyang lahat? Dahil kung ano yung kanyang larawan magiging katulad niya tayo. Ang paniniwala natin yung espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Mga saksi niya tayong tapat sa pagkabuhay niya maguli. Di ba sinabi niya na umahayag siya? Mahayag din tayong katulad niya. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, 51, 52, 53, yung isang hiwagang magaganap sa mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan na nagdiriwang ng araw ng Sabat. Na isang kisat mate, yung may kabulukan mapapalitan ng walang kabulukan. Amen po ba? Amen. Naramdaman nyo ba kumpletong kalasag na pinagkakaloob sa atin, paniniwala. So, talagang ang kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos kaya tayo iniimbitahan lahat na wala na siyang itinatangi, wala nang discrimination, any religion, ano po? Dahil talagang mapanganib na ang panahon ng kawakasan. Isa na lang ang lalapitan natin na may pag-asa tayo na paniniwalaan, na saksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli. Isa na lang po ang pag-asa natin na paglalagaan ng paniniwala. Ang Panginoon Jesucristo na binuhay niya maguli in the third day. Nahayag po yan sa buong mundo. Babasahin ko sa inyo in Book of Acts chapter 17 verse 31 para maunawaan natin mabuti. Amen po ba? Amen. Sundan niyo po kami para dumago tayong mabuti sa kaalaman at paniniwala. Acts chapter 17 verse 29 verse 30 to 31. Yabang tayo may lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Naunawaan po ba natin doon sa mga magiging henerasyon ng Panginoong Jesucristo? Yaman nga tayo ilahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato. Yung lahi ng Panginoon Diyos hindi iniisip na ang larawan ng Diyos ginto o pilak o ng bato. Yung mga lahi ng Panginoong Jesucristo na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Tignan niyo po. So ano magiging kabuluhan ng katalinuhan ng tao? Kaya hindi na magpila o ginto o bato ang Diyos.
Ang paniniwala natin ay ang tunay at iisang Diyos natin na tagapagligtas ay Espiritu, walang laman, walang mga buto. Binuhay siya maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Nahayag po yan. Verse 30. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Dadapot ngayon ay pinag-uutos niya sa mga tao na magsipagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Sino po ang nag-uutos? Ang Panginoon Diyos na magsisi na tayo sa walang kabuluhan. Tinagis na natin ang paniniwala. Naramdaman po ba natin kung paano tayo linisin at hugasan ng salita at katuwiran ng patutuo ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus sa paniniwalang walang kabuluhan? Naramdaman po natin, nililinis niya tayo ng kanyang salita, ng kanyang katwiran, sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Nararamdaman po natin yun. Siya nagdidikta ng katwiran ng patutuo sa puso't isip natin. Tao rin ako katulad nyo na tinawag at tinirang na pinaniniwalaan ko yung patutuo na ginamit niya ako bilang alabok sa paningin nyo na tao na babalik din tayo sa alabok na lahat. Ginamit niya ako upang ibuka yung nabikot, ipahayag ko yung katwiran ng patutuo na paniniwalaan natin upang magkaroon tayo ng katiyakan sa pag-iintay at pagbabantay ng tayo mga tapat at mabuting katiwala. Amen po ba? Amen. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Dadapot ngayon pinag-uutos niya sa mga tao na magsipagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Ito po. Pinag-uutos sa lahat ng dako sa mga tao sa buong mundo. Pinalipas niya na ang kahangalan ng mga tao. Pumunta tayo sa reality bilang sa physical. Sa bansang Pilipinas, pagka ang ating kagalang-galang na Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte ay nagbaba ng alituntunin sa tao, ginamit ang mga peacemaker, di po ba't sumusunod tayo? Dahil may protocol na pinagtitibay sa atin upang tayo ilayo sa kapahamakan ng salot. Tama po ba? Di ba sumusunod tayo dahil may penalty pagka nahuli ka, pagdurusahan natin yung hindi natin pagsunod sa ating Pangulo. Tama po ba? Logic. O ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus isinugoy bugtong na anak. Ngayon, ito po yung utos niya. Masigit tayo matakot sa Kanya. Dahil bilang tao, hindi natin alam yung mangyayari. Nakasunod pa nito. Amen po ba? Ngunit binibigyan niya tayo ng tatag at tibay. Inihahanda niya tayo at siya din ang nagliligtas sa atin. Siya naglalayo sa atin sa kapahamakan sa sanlibutan ito. Dahil pawang lahat ng nakikita nating mga bagay na malapit sa paningin natin ay masisira at mabubulok yan. Amen po ba? Amen. Ngunit ang kanyang pangako ay higit pa sa ginto at pilak. Di ba ang binigay sa ating regalo ay buhay na walang hanggan? Amen. Kaya nga nandito tayo sa physical, inaalala natin itong patutuo habang nagdiriwang tayo ng araw ng Sabat Kinapuputan na natin yung walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan dahil dyan tayo nabiktima Alam nyo, ang pandemya sa laman, hindi na bago Sa pasimula pa lang, na-pandemya na ni Satanas si Eva. Kaya sa panahon ng kawakasan, inaalis na tayo sa pandemya na walang kabuluhang aral na sanlibutan Sangayon po kayo ron? Amen. Hindi na bago yung pandemya, nasakit sa laman. Sa aral pa lang, na-pandemya na tayo sa pasimula. Kaya nagsalit-salit lahi ang lahi ng mga tao, ipiktado na ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Naramdaman nyo kung paano tayo alisin sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan? Naramdaman natin kung paano tayo linisin ang katwiran ng patutuo sa paniniwalang spiritual ng Panginoong Jesucristo. Kasi wala namang kabuluhan yung kinagisan natin paniniwala ng sanlibutan. Mga nalilipon yung mga nakikita natin na sumusunod sa paniniwala ng sanlibutan So nasasaktan tayo, nasusugatan tayo. Kaya Jesus is the healer. Si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon, ang lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ni Jesus at magsasabing, si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon.
Ang pinagagaling niya sa atin sa panahon ng kawakasan, paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. At si Jesus din na Panginoon natin ang nagsasabi na si Jesus ang Panginoon, ang mga Panginoon, siya yung tumawag at tumira at pumili sa atin. Kaya natin nasasabing si Jesus ang Panginoon, ang mga Panginoon. Saksi tayo na binuhay siya maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Pag ginamit natin ng pangalan ng Panginoong Jesucristo, baka saksi tayo nagpapatotoo na binuhay siya maguli. Amen po ba? Amen. O, so, nakaayon tayo dun sa sinasabi niya sa atin na tinutupad natin. So, maliwanag po ba? Klaro sa atin lahat? Amen. So, binibigyan niya tayo ng katiyakan sa pag-iintay at pagbabantay natin Isang napakadakilang selebrasyon itong araw ng Sabat na inihanda niya sa ating lahat. Lahat naman panauhin niya dito. Maging ako, nakatulad niyo, panauhin din niya ako dito. Pero may napakadakila siyang responsibilidad na ibinigay niya sa akin. Hindi dahilan ng kahirapan. Hindi dahilan ng hindi ka nakapag-aral. Sang-ayon po kayo ron. Amen. Amen. Dahil siya ang gumawa ng tipan na paniniwalaan natin na ipapahayag natin sa social media na walang bayad. Siya ang Diyos na makapangyarihan na namamahala sa atin sa banal na bundok ng Sayon, ang nagbigay at ang kaloob ng karunungan na pinapahayag natin sa social media na ang layunin niya, ang Diyos ay pag-ibig. Ihasik ang binhi ng katwiran ng patotoo sa buong sanlibutan upang marinig na ito ng mga kapatid nating na biktima ng walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ito yung protocol niya magpagsisihan na natin yung walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan Kundi ibase na natin sa Gospel of Christ in the name of Jesus and the resurrection. So napakalinaw, ano po? Na binibigyan tayo ng napakadakilang pagkakataon na may katiyakan tayo sa paniniwalaan natin, na saksi tayo na nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli, na nahahayag sa labi natin yung pinaniniwalaan natin na katwiran na patotoo ng ating tagapagligtas na binuhay siyang maguli in the third day. Binibigyan niya tayo ng pag-asa na sa pagparito niya, tanungin man tayo, makasasagot tayo na pinaniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na pinagtibay at pinatatag ng mga banal na apostol sa ating na mga tinatawag at tinihirang at pinipili na tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. So nakagagala na sa kalooban ng Panginoon Diyos, ito po yung God, grace and mercy in the name of Jesus in the resurrection. Ito yung habag niya. Ito yung napakadakila niyang awa sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Kaya po binibigyan na tayo ng last chance na makapagsisi na tayo. Ito, spiritual protocol na po ito. Bagamat hindi natin siya nakikita sapagkat siya espiritu, walang laman, walang mga buto. Matutupad po itong lahat ng sinabi niya sa second coming of Jesus, na may babalikan siyang dalisay at dakilang relihiyon na inihanda niya na walang dungis at kapintasan, sapagkat kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. In Book of Romans chapter 8 verse 29, in 1 John chapter 4 verse 17. Yan po yung mga reference na related na paniniwalaan natin na pangako niya na nagpapatibay at nagpapatatag sa atin ng mga iniimbitahan niya sa gawain ng ministeryo ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Amen. Nakukuha po natin, naunawaan natin yung sinasabi niyang pangako na paniniwalaan natin, nakarelated yung pinaniniwalaan natin na siya ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol sa atin na mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Yan yung mga God's premise na paniniwalaan natin na nakakonektado tayo. Related yung ating paniniwalaan. Walang dagdag, walang bawas. Naramdaman natin, walang haka-haka. Puro yung pagkain spiritual na inihanda sa mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Hindi po tao naganda ng pagkain spiritual. Espiritu siya. Ito yung napakadakilang katwiran ng patotoo, natuto pa rin natin sa pisikal na kalagayan natin. Nakuha po natin, naunawaan natin. Amen. Puro. Walang haka-haka.
Talagang puro yung pag-asa na ibinibigay na pinauunawa sa atin, na paniwalaan natin, espiritu, walang laman, walang mga buto. Saksi tayo na binuhay siya maguli in the third day. May pag-asa tayo na umahayag siya sa alapaan. Ingatan natin mabuti yung katwiran ng patotoo na napapakinggan natin at pinapahayag sa social media na walang bayan. Dahil yung katwiran ng patotoo mag-aatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yan po yung ipinangako na paniniwalaan natin upang makamit natin yung regalo na walang kamatayan. Hindi na tayo magkakaroon ng second death. Amen po ba? Inalis niya tayo sa second death. Kundi ang ibinigay ng regalo sa atin, everlasting life. Sa mga naghihintay, sa mga nagtitiis hanggang wakas. Kaya tayo nagdiriwang, iniintay na natin yung pagparito niya, nadatnan niya tayo, mga faithful and wise servant, in the name of Jesus, in the resurrection. Bawat isa sa atin, tayo yung God's promise, resurrected by God's promise. Bawat individual na participant niya, resurrected by God's promise in the name of Jesus in the resurrection. Yan po yung binhi na nakatatak sa puso't isip natin. So napakadakilang kagandahang loob at kabutihan ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Tignan niyo po, ang mabuting balita dun sa Book of Isaiah, chapter 52, verse 7, 8. Kay ganda ng paa niyaong nagdadala ng mabuting balita, ang hatid ay kapayapaan at kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Na kung pumarito ang ating Panginoong Jesucristo, ang babalikan niyang maluwalhating relihiyon na kanyang itinayo at inihanda banal na bundok ng Sayon. Nakukuha natin na siya ang nagtayo sa ating bawat isa. Paniniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na ang tagapagligtas natin, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Na pinatunayan ng mga banal na apostol sa ating na mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Na may katwiran tayo na paniniwalaan na siya ang hukom ng mga hukom na makatarungan, nahahatol sa lahat ng mga naniniwala at hindi naniniwala sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya nga ang protocol pagsisihan na natin yung walang kabuluhang aral ng sanlibutan Siya po ang makapangyarihang Diyos na namamahala sa espiritual na pamamahala sa buong sanlibutan. Kaya ang sabi niya, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Tingnan niyo mo. Palilipasin na talaga ito at nangyari na itong katwiran ng patotoo na paniniwalaan natin. Dadapot ngayon pinag-uutos niya sa mga tao na magsipagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Spiritual protocol po ito. Amen po ba? Kaya nga nabanggit ko nga yung ating kagalang-galang na Presidente ng Republika ng Pilipinas na kapag ka nagsalita siya sa plenaryo, sa pulpito, talagang makapangyarihan sa tao. Mananagot tayo pag nahuli tayo walang face mask ngayon. Amen po ba? Amen. May penalty na tayo. Ito, sa batas pa lang ng tao. Sa ating kagalang-galang na Presidente Rodrigo Roa Duterte ang nag-uutos nito. Meron na tayong consequence pag sinuway natin siya. Logic, ano po? Pero itong protocol ng Panginoong Jesucristo, pananagutan natin pagka pumarito siya na hindi natin ito pinaniwalaan. Kaya daratnan tayo ng matinding takot dito. Dahil talagang sa pagparito niya, mayayanig na ang lahat ng mga hindi naniwala sa kanya at yung malamang naniwala sa kanya, nananabik sa muli niyang pagparito dahil iniintay natin siya. Kaya tayo tinawag at pinili at hinirang na magdiwang ng araw ng Sabat na pinasasagana niya sa kaalaman at paniniwala bilang mga saksi at nagpapatotoo na binuhay siya maguli in the third day. Pinasasagana niya yung katwiran sa puso't isip natin, pinatatatag niya upang tayong bawat isa talagang idinidikta niya na sa puso't isip natin, nagre-rema na sa puso't isip natin, lumalabas na sa nabi natin, hayag na. Saksi tayo, nagpapatotoo na binuhay siyang maguli the third day.
may iniintay tayong magaganap na katuparan sa atin. Amen po ba? Di ba nakapananabik na sa isang kisap mate sa pag-iintay natin lahat lahat ng kahirapan, lahat ng kalungkutan, lahat ng takot na yan mapapawi na, mapapalitan na ng kagalakan, hindi mataros, hindi malirit. Amen po ba? Lahat ng hilahin natin dito sa mundo, bilang nasa laman, bilang mga survivor sa mundo, lahat tayo survivor ngayon. Pero siya lang ang nagsugo ng iisang pag-asa at pagkakataon natin lahat. Amen po ba? Amen. Wala pong bayad dito. May mga Bible tayo sa mga tahanan natin. Pakisubaybayan nyo, pakikuha po natin para sumagana tayo sa paniniwala. Na manatili tayong tapat sa paniniwalang espiritual habang tayo ay naghihintay sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kaya nga tayo nagdiriwang, ginawa tayo ng tipa na alalahanin natin bilang nasa laman, bilang tao. Kaya nagkakaisa tayo ng pag-iisip na pinaniniwalaan na saksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli. Tayo yung katawan na itinayo niya. Tayo yung maluwalhating iglesia na itinayo niya. Na doktrinado, butismonado, na may espiritu na pinaniwalaan na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. May espiritu na tumatahan sa puso't isip natin. May katwiran ng patuto ng ating tunay at buhay na Diyos na si Kristo Jesus na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Alam mo, sa paligsahan espiritual, siya nagtayo sa ating lahat binigyan tayo ng kumpletong baluti ng kaligtasan. Unang baluti na binigay sa atin, yung turbante ng karunungan. Saan galing yung turbante ng karunungan? Di ba sa hula ng mga banal na propeta? Na sinaksihan ng mga banal na apostol, na katuparan ng hula ng mga banal na propeta? Di po ba't galing sa ating tagapagligtas yung karunungan na ipinapahayag ko sa inyo ngayon? Na ang pakikinabangan ng ating mga pamilya rito, kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Isipin natin mabuti. Walang mananatili na material dito sa mundo. Pawang ang lahat ay lumilipas. Pero napakapalad natin dahil bilang tao, kaya niya niligay yung mga bagay na nakikita natin para magamit lang natin sa mundo. Huwag nating ibigin yan. Gamitin lang natin yan bilang mga survivor. Ang ibigin natin ang Panginoon Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. Paniwalaan natin yung bugtong na anak na ibig natin ng Ama ng Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Yan po yung first commandment. Yan yung the greatest commandment. Yung second commandment, love your neighborhood. Ibigin natin yung ating kapwa na gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Maibig natin yung kapwa natin, ipahayag natin yung ebanghelyo sa buong mundo. Amen po ba? Bilang saksing tapat na binuhay siya maguli in the third day, may maririnig yung kapwa-tao natin na katuwiran ng patotoo na pinaniwalaan natin. So yan yung pag-ibig na naiasik natin sa buong mundo. Pag-ibig na hindi kumukupas, pag-ibig na nananatili, magpakailan-kailan pa man, na ang pakikinabangan ng nakakarinig na maniniwala sa katwiran ng patotoo na binuhay na maguli in the third day, buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. So nakagagalak na patuloy na siya ang spirit of reminder. Siya yung espiritong nagpapaalala ng lahat ng mga bagay na hula ng mga banal na propeta na isinugo. Amen po ba? Siya din yung tagapagligtas natin na nung nasa krus siya ng pagdurusa at paghihirap, dumalangin siya sa kanyang ama na ingatan niya, hiniling niya na ingatan yung kanyang bayan. Tayo yung ipinanalangin niya na isa man walang mawawala sa kanyang banal na bayan. Nakuha na natin yung bayan ng Panginoon Diyos. Lahat ng kikilala at maniniwala sa katwiran ng patotoo na binuhay siya maguli in the third day, ang bayan ng Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin na hindi building, yung bayan niya. Kung ang aking bayan ay magpakumbaba sa aking pangalan, hanapin ang aking katwiran at pagsisihan ng kanilang masamang lakad ng paniniwala, sila'y aking diringgin
at pagagalangin ko ang kanilang lupain. Saan po nakalagay yan? Yung verse na yan. Chronicle chapter 7, verse 14. Tingnan nyo, if my people be humble yourself. O, tingnan nyo, if my people be humble yourself. Pagdating sa Tagalog, kung ang aking bayan ay magpakumbaba sa aking pangalan. O di ang bayan niya, yung mga tao. Amen po ba? Amen. So nakagagalak na sa panahon ng kawakasan, merulok, nakatwiran tayong paniniwalaan na maghahatid sa atin sa kaligtasan. Amen po ba? Amen. Yung pong may mga relasyon, nagpapatotoo na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Maliwanag po ba? Amen. Hindi sa katat-isip ng tao tayo magkakaroon ng relasyon. Tatandaan po natin mabuti yan. Kundi sa pag-iisip ng Panginoon Diyos na ito'y na kay Kristo rin naman. Pinakukuha tayo ng pag-iisip na kay Kristo rin naman upang magkaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon. Amen po ba? Amen. Naka-join tayo, oh. Saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli dahil sinaksihan natin, espiritu, walang laman, walang mga buto. So ano yung na-join? Pagparito niya, ano din ang magiging larawan? Di ba sinabi niya, humahayag ako, mahayag din kayo katulad ko. Di ba magiging espiritu rin yung naka-join doon sa katwiran ng patotoo? Amen po ba? Amen. Naramdaman natin yung presensya ng karunungan ng Panginoong Jesucristo na iminumula tayo sa karunungan at kaalaman ng paniniwalaan natin. Sinabi niya yan eh. Tao rin ako katulad nyo na ginamit niya para salitain ko sa inyo eh. Yan yung blessing na galing sa langit. Hindi galing sa lupa na material na bagay. Nabubulok yan eh. Yung galing sa langit na blessing eh. Spiritual na katwiran na paniniwalaan natin sa ating tagapagligtas na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli na ang spiritual blessing na binigay sa atin bawat isa na mga panauhin niya at mga partakers niya, participante, everlasting life, yung binigay niya sa ating regalo. Amen po ba? Amen. Kaya nga kung tayo naniniwala sa Panginoong Jesucristo, ay makasaksi tayong buhay na nagpapatotoo na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Amen po ba? Amen. So, bawat individual, meron tayong relasyon sa ating tagapagligtas. Nagkakaisa tayo ng pag-iisip na pinaniniwalaan. Nagkakaisa tayo ng doktrina at botismong lahat. Amen po ba? Amen. Kaya nga tayo nilinis ng botismo eh. Sa paniniwala tayo nilinis eh dahil apektado tayo ng pandemya ng aral ng sumpa ng sanlibutan eh. Amen po ba tayong lahat yan? Amen. Alam nyo na napakadamila ng kanyang kabutihan. Bilang tao eh, ginamit niya ako para ipahayag ko sa inyo itong lahat eh. Ito yung napakadakilang opportunity ng tao. Natuto pa rin natin bilang tao. Amen po ba? Amen. Dahil lahat ng mga bagay na material na nakikita natin, na pinagsasakripisyohan natin, at napapakinabangan natin bilang mga refugee na manlalakbay lang dito sa mundo, lumilipas po yan. Pero itong tipa na ginawa niya sa atin, nananatili po ito magpakailan-kailan pa man. At napakapalad nating lahat na may katiyakan tayo ng mga tinawag at hinirang at pinili na nag-iintay na tayo, na may napakinggan na tayong katwiran na pinapahayag sa social media na walang bayad, may binhi na ng patotoo na paniniwalaan tayo upang magkaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon, na mga nag-iintay at nagbabantay, kaya tayo nagdiriwang ng araw ng Sabat, iniintay na natin yung kanyang pagparito, na datnan niya tayo mga tapat at mabuting katiwalang lahat. Amen po ba? Amen. Kung tanungin man tayo, may maisasagot tayo bawat mga imbitado sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Kaya nga iniimbitahan ng lahat eh. No discrimination. Any religion. Welcome sa imbitasyon. Hindi po siya nagtatangi. Kaya ang Diyos ay mahabagin, ayaw niyang mapahamak ang sino man. Sa panahon ng kawakasan, sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ito po, sign pa lang ng pagparito niya. Salot pa lang yung dumating sa buong mundo, talagang tayo ay natinag na. Sa ayon po ba tayo ron? Amen.
Kaya iisa na ho ang paglalagakan ng ating paniniwala na maghahatid sa atin sa tagumpay at maghahatid sa atin sa kaligtasan. At siya din ang nag-iingat sa atin sa panganib, sa bawat araw, sa bawat gabi, sa paglalakbay natin sa sanlibutan ito. Sang-ayon kayo ron? Kaya nga tayo maglilingkod para masatisfied na tayo na meron tayong protector sa sanlibutan ito yung ating tagapagligtas, ang divine protector natin Siya'y mag-iingat sa lahat ng lakad natin sa mundong ito Sa mga bayan niya na nangalat sa silangan, kanluran, timog at tilaga. Ang may pagdinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni Jesucristo sa panahon ng kawakasan. Kaya kung tayo magkakaisa ng pananampalatayang lahat na saksi sa pagkabuhay na magmuli, individual tayo, nasa mga tahanan tayo, sa ating mga kanya-kanyang bahay, namamahay na tayo, magkakaroon lang tayo ng one spirit na paniniwalaan na saksi tayo at nagpapatuto sa pagkabuhay na magmuli. Ipanalangin natin yung ating kagalang-galang na Presidente Rodrigo Roa Duterte, ang kanyang pamilya, na patnubayan siya ng Panginoong Jesucristo at bigyan siya ng karunungan sa pamamahala niya. Yung pagmamalasakit niya sa sambayan ng Pilipino ay talagang masatisfied ang mga Pilipino. At ipanalangin natin yung kanyang mga kabinete, yung mga senador, kongresista, gobernador, city mayors, barangay captains, maging transparent sa mga pagmamalasakit sa taong bayan. Na yan ang pinag-uutos ng ating Presidente ng Pilipinas sa mga leader ng ating bansa. Isama natin sila sa pananalangin sapagkat sa panahon ng kawakasan, sa pandemyang dumating sa bansa ng Pilipinas, talagang madadama natin yung responsibility nila sa sambayan ng Pilipino. Amen po ba? Amen. Kaya nga ipinapahayag ang mabuting balita na magkaisa na tayo ng paniniwalaan na katwiran ng patotoo, na saksi tayong lahat sa pagkabuhay na magmuli. Kung nananalangin tayo sa ating mga tahanan, nagkakaisa tayo ng pinaniniwalaan, so meron tayong puwersa na hahawiin niya ang ulat dahil maraming dumadalangin in the name of Jesus and the resurrection. Ipinapanalangin natin yung leader ng ating gobyerno at yung bansang Pilipinas. Amen po ba? Amen. Siya rin ang umahawi ng makapal na ulat na tumatakip sa mga dumadalangin na wala pang relasyon. Ngunit sa mga hinirang at tinawag at pinili na may mga relasyon na, mga saksi na, at nagpapatuto sa pagkabuhay niya maguli, hinahawi niya yung ulap at sinahabang sa dapat niyang kahabangan at pinakikinggan niya ang ating mga dalangin upang tayo ay maging maayos at maging normal ang pamumuhay natin. Amen. Amen. So ito po yung napakadakila natin na tutuparin, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya kakaiba ang dumating sa lahat ng mga bansa sa buong mundo, sapagkat talagang nadadama na natin yung mga pagmamalasakit ng leader natin sa ating bansa at yung mga unrighteous naman na hindi pa matuwid ang pamamahala. Isama din natin sila sa ating panalangin na nakahabagan sila ng Panginoon Diyos at ituwid yung kanilang pamamahala sa mga nasasakupan nila na mga pagmamalasakitan nilang mamamayan ng Republika ng Pilipinas. Amen po ba? Amen. So huwag tayo magiging negative. Maging positive tayo sa paglalakbay natin bilang mga hinirang ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na naglalakbay sa sanlibutan ito. Dahil tayong lahat hindi rin exempted sa kahirapan at sa batas ng tao na tinutupad natin. Pawang sila'y pinili rin ng Panginoon Diyos na mamahala sa Republika ng Pilipinas. Kaya tayo naman bilang mga nanampalataya, magpasakop tayo sa mga namiminuno ng ating bansa. Amen po ba? Amen. Yan ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Kilalanin natin yung pamumuno nila. Kaya sila hinirang ng Panginoon Diyos. Dahil sila hinirang din yan para magmalasakit sa taong bayan. Nakuha na natin. Kaya pinapahayag itong kabutihan at kagandahan loob niya. Manindigan na tayo. Magpakatatag na tayo sa paniniwala natin sa ating tagapagligtas. So meron tayong napakadakilang obligasyon na dapat nating gampanan sa ating mga sarili. Amen po ba?
Kaya nga magkaisa tayo ng paniniwala, nasaksi tayong lahat at nagpapatotoo na binuhay siyang maguli in the third day. Meron tayong napakadakilang opportunities na ipapanalangin natin yung leader ng ating bansa sa ating Panginoong Jesucristo na namagitan sa atin, na tumbo sa atin sa walang kamuluhang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Upang mapayapa naman yung kanilang pamumuno at sa mga gagawin pa nilang batas, talagang nakaprograma to sa sambayan ng Pilipino. Amen po ba? Amen. Dahil short na yung panahon na nalalami sa atin eh. So kailangan na natin talaga ngayon kumilos sa kabutihan ayon sa kalooban ng ating tagapagligtas ni Kristo Jesus. Talaga pong hindi malirip ang nagandahan, loob at kabutihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Kaya wala siyang tinatanging. Any religion, iniimbitahan niya na welcome na. Binuksan niya na ang aklat ng kordero sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon na itinala niya sa langit, na tayong lahat ng mga participant at partakers niya ay bunga niya sa pagkapangaray. Amen po ba? Amen. Datapwat hanapin niyo ang kanyang kaharian. Paniwalaan natin yung katwiran, saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Ano sabi sa Hebrews chapter 12 verse 22? Datapwat magsiparong kayo sa banal na bundok ng Sayon na bayan ng Diyos na buhay, na ang pagpupulong ng mga iglesia na bunga sa pagkapanganay nakatala na sa langit. Lahat ng saksi sa pagkabuhay na maguli nakatala na sa langit. Tayo ang bunga sa pagkapanganay ng ating manunubos na si Jesucristo. Amen po ba? Naunawaan natin na ang namumunga ay yung ating tagapagligtas. Pinamumunga tayo sa paniniwala, sa kaalaman, sa karunungan, sa pag-ibig, sa pag-asa. Pinalalago at pinasasagana sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo na tayo po ang itinala niya sa langit. Naramdaman po ba natin yung assurance ng paniniwala na ipinagkakaloob sa bawat isa on the air, sa social media, na walang bayad? Yung regalong ibinabahagi niya, ito, inayasik na ang binhi ng patotoo sa buong mundo. Binabalita na yung hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol sa mga tagapagmana. Ibinabalita na ang katwiran ng patotoo sa mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. So, klaro-klaro na, napakalinaw na po. Napaunawaan na natin ang kahayagan ng kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Sampalatayanan din natin yung ating tagapagligtas sapagkat siya ang gawa ng kanyang Ama. Amen po ba? Amen. Babasahin ko sa inyo itong Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Alalahanin mo rin naman ang mailalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit. Pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Tingnan niyo bilin. Alalahanin natin yung mailalang sa atin. Ang tao galing sa alabok. Ngayon, sa panahon ng kawakasan, nilalang tayo nakawangis ng Panginoong Jesucristo. Espiritu na nung lumalang siya sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Ano sabi? Alalahanin mo rin naman ang mailalang sa iyo. Sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw. Sa pisikal, may darating, may hangganan ng pisikal babalik sa alabok. Kaya pinapaalanan na sa atin, yung isinugo ng bugtong na anak, nakatuparan ng hula ng mga banal na propeta, dahil lumalang na siya ng kalarawan ng kanyang bugtong na anak sa panahon ng kawakasan. Ano po ang nakalagay doon sa Colossus chapter 1 verse 15? Ang Panginoong Jesucristo na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Tignan nyo. Yung Ama ng Panginoong Jesucristo,
Ang Panginoong Jesucristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Tignan niyo ho. Sino ho ang panganay ng nilalang ng kanyang ama? Yung bugtong na anak, ano larawan? Di ba nung buhayin in the third day, nahayag ang Espiritu sa laman? Amen po ba? Amen. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Tignan nyo, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Tignan nyo, plural na, no? Marami ng nilalang. Pero nag-umpisa sa panganay na nilalang. Nakukuha po natin? Amen. Ang panganay ng lahat ng mga nilalang. O, tingnan nyo. O, di siya ang panganay na nilalang. Tayo naging bunga. Ano ngayon ang larawan ng panganay na nilalang? Na tayo nilalang niya, nilikha niya sa pamamagitan ng paniniwala sa pangalan ni Kristo Jesus na mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Ano magiging larawan natin ngayon? Na tayo ang bunga niya sa pagkapanganay sa muli niyang pagparito. Di ba magiging katulad din niya tayo, kaya ang lahat ng mga saksi at nagpapatotoo na binuhay siyang maguli, one spirit lahat. Nakuha natin yung one spirit. Isang espiritu tayong lahat. Dahil tayo ang nilalang sa paniniwalang espiritual na yung ating tagapagligtas ng panganay. Nakuha po natin, naunawaan natin. Kaya nga, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. O di tayo ang nilalang doon sa pagkapanganay. Nakuha po natin. Amen. Pero sa pamamagitan ng paniniwalang espiritual tayo nilalang na katulad ng panganay na nilalang ng kanyang ama. Amen po ba? Amen. Kaya nga doon sa sinasabi sa aklat ng Juan, 1 John, ang sumampalataya sa isinugo ay sumampalataya sa nagsugo. Nakuha po natin, naunawaan natin. Amen. May nagsugo sa bugtong na anak may nagsalita sa mga banal na propeta. Sinabi naman ng mga banal na propeta, natupad naman yung sinabi ng mga banal na propeta. Pinatunayan naman ng mga banal na apostol dahil nakasama nila, nakausap nila, nakita nila, nahipo nila ang Espiritu nagbibigay buhay. Nakuha po natin yung katuparan ng panganay na nilalang na tayo ang bunga ng panganay. Kaya ang sabi niya, hindi tayo mapapaya dahil kung paparito na siya at mahayag din tayo matulad niya. Hindi na tayo pupunta doon sa second death. Amen po ba? Amen. Alam niyo, second death, pangalawang pagdurusa ng kamatayan yan. Kaya, mamili tayo ngayon sa lahat ng mga listeners at partakers, sa lahat ng mga nakakarinig. Kung saan tayo nararapat. Sa buhay na walang hanggan ba? O doon sa may pangalawang kamatayan, na ang pangalawang kamatayan pagdurusa, araw at gabi. Pero dun sa everlasting life praise and worship sa langit. Pupurihin natin at luluwalhatiin natin ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo araw at gabi. Aawit tayo na kung paano si Kristo ay binuhay na maguli, gayon tayo binuhay na maguli. Amen po ba? Amen. There is no God like thee above in the heaven and the earth. So nakagagala na yung mga awitin natin batay at hango sa kasaysayan ng hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, yung inaawit natin. Batay sa kasaysayan ng hula ng mga banal na propeta, yung inaawit natin. Ano po? Nagagala na sariwain sa pagdiriwang natin ng araw ng Sabat, yung pinaniniwalaan natin na binhi ng patotoo na nakauwi, nakasulat sa isip natin, lumalabas na sa labi natin, hayag na, at hindi nawawalay sa labi natin yung patotoo na pinaniniwalaan natin, nakatwiran ang hukom ng mga hukom dahil siya ang makatarungang Diyos na hatol sa mga hindi naniniwala at sa mga naniniwala. Sang-ayon po ba tayo ron, mga kapatid at mga kaibigan? Amen. Kaya sabi niya, sa Acts chapter 17,
Datapwat kayo ay pinag-uutos niya sa mga tao na magsipagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Ang pagsisisihan natin dito yung pasimulang aral ng sanlibutan dahil na pandemya tayo ng aral ng sanlibutan. Amen po ba? Yan yung kasalanan natin na kinagisnan na alipin tayo ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Hindi po yung nagagawa natin sa laman. Tatandaan natin, pagka nakagawa tayo sa laman ng kasalanan, may gobyerno sumasaklaw sa atin eh. Pagdating sa spiritual na paniniwala, ang namamahala sa atin at sumasakop sa atin, yung ating tagapagligtas na tumupo sa atin sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Naunawaan po natin, pagbatas ng tao, pagbatas ng laman, may gobyernong sumasaklaw sa atin. Uunawain po natin yan. Pagdating sa spiritual, ang namamahala na sa atin, yung ating tagapagligtas, yung ministro natin, yung author natin, yung guru natin na naghain ng buhay sa kanyang bayan. At ang bayan dito, tayo mga iglesia na kikilala at maniniwala at magpapatotoo na binuhay siyang maguli in the third day. So maliwanag na po ba sa atin, mga kapatid at kaibigan? Amen. Huwag tayong maging ipokrito. Amen po ba? Alam nyo, nararamdaman natin, maging yung mga banal na propeta, yung mga banal na apostol, talaga naglakbay sila na matuwid sa paningin ng Panginoon Diyos eh. Hindi sila mga ipokrito. Huwag natin panatiliin yung pagiging alipin natin sa sanlibutan na maging ipokrisi tayo sa paningin ng Panginoon Diyos. Magiging matuwid lamang tayo kung tayong lahat ay magpapasakop sa katuwiran ng patotoo ng ating tunay at iisang Diyos at tagapagligtas na saksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli. Aminin natin na ang lamang talaga ay nasa ilalim na ng sumpa ng kasalanan ng aral ng sanlibutan. Hindi po laman ang ililigtas yung soul natin. Kaya nga mananahan na yung spirit sa puso't isip natin eh, yung katuwiran ng patotoo, ang spirit niya. Amen po ba? Amen. Kaya saan man tayo naroon, individual, tumatahan yung espiritu sa puso't isip natin, yung katwiran ng patotoo. Nakaukit na sa puso natin. Kanya naging righteous na tayo sa paningin niya, kaya madidinig niya pagka dumalangin tayo. Ang itinadalangin natin yung mga kapatid natin na mananampalataya, na katulad natin, na maunawaan na yung kabutihan at kagandahang loob na, yung paniniwalaan natin, katwiran ng patotoo na maghahatid natin sa kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Hindi po yung daing tayo ng daing sa Panginoong Jesucristo, hingi tayo ng hingi ng pangangailangan material natin sa mundong ito. Hindi po nailatag niya na sa mundo yan. Hahanapin na lang natin yung mga material na bagay sa buhay natin. Pero pinapaalalahanan tayo na huwag natin mamahalin ng material na bagay, baka yan lang magbigay sa atin ng kapahamakan sa daigdig na ito. Amen po ba? Amen. Kaya nga yung Italy, nung dagda ng pandemya, tinatapon na lang nila yung pera nila eh. Naramdaman nila na wala nang kabuluhan yung pera nila sa buhay nila eh. Di po ba? Napanood niyo yan sa social media? Kung meron man na dumating na ganyan na isang babala sa atin, naniniwala kayo doon na may talagang masigit pang nakatatakot. Kaya ito na lang yung pag-asang binibigay sa atin ngayon sa panahon ng kawakas. Kaya pinaghahanda na tayo, pinagsisisi na tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Naunawaan na po natin ang kasalanan nating magagawa pag sa tao sa ilalim ng gobyerno ng Pilipinas. Sa lahat man ng mga nakakarinig kung saan man bansa naninirahan saklaw ng gobyerno ng bansa, sino man yung tao nakakarinig ng mabuting balita. Amen po ba? Amen. Ngayon, ang namamahala sa atin, ang ating tagapagligtas, paniniwalaan natin siya. Siya yung maghahatid sa atin at nagregalo ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Hindi po ito sa katha at isip ng tao, kundi siya ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na paniniwalaan natin. Na siya lang ang nagtakda ng araw ng Sabat na magiging matuloy tayong lahat. Paniniwalaan natin yung hula na tinubos niya tayo ng kanyang mamahal, ng kanyang kabutihan at kagandaang loob.
Inalay niya yung buhay niya sa kanyang bayan. Tayo ang bayan niya rito, naaalala ng patotoo na saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Kaya tayo magiging matuwid sa paningin niya. Kaya inihahanda niya na tayo sa panahon ng kawakasan. So naramdaman niyo po ba yung excellent na pagtuturo ng kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus, yung kabutihan niya, paniniwalaan natin yung bugtong na anak. May hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol, ang hula ng mga banal na propeta na paniniwalaan natin. Nangyari yung paniniwalaan natin nahula Amen po ba? Amen. Amen. Kung pumarito man yung ating tagapagligtas titimbangin yung paniniwala natin, sakto tayo sa timbang dahil may hula ng mga banal na propeta na binatayan tayo at natupad naman at nangyari yan, ipinahayag ng mga banal na apostol sa atin na mga tinawag at pinili at tiniran na itinayong kanyang bayang sariling pag-aari na itinala sa langit ang pagpupulong na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Naunawaan na po natin? Amen. Dinaramdaman natin na ang nagtayo ng maluwalhating iglesia yung ating tagapagligtas, hindi tao. Amen po ba? Amen. Pagdating sa Hebrews chapter 8 verse 2 ano nakalagay po doon? Siya ang ministro ng kanyang santuaryo Hindi ang tao nagtayo ng santuaryo niya, kundi yung ministro ang nagtayo ng santuaryo niya. Dahil ang santuaryo niya, tayong tutupad at aalala ng patotoo. Amen po ba? Amen. Kaya ang bini sa atin, mahigpit Pagsisihan na natin yung pinagis na natin, paniniwala na sa libutan. Mapapahamak po tayo dyan. Ito, sinabi niya kung saan ako naroon, doroon kayong lahat. Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang makararating sa aking Ama kundi sa pamamagitan ko. John chapter 14 verse 6. Sabi niya kung saan siya naroon, doroon tayong lahat. I am the way, the truth, and the life. Sang-ayon po tayo ron? Amen. Pasusundan natin siya. Kasi siya gumawa ng daan ng paniniwalaan natin na mag-ahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan Hindi po yung daan na ginawa niya, karsada. Katwiran po yan. Katwiran ng katotohanan na paniniwalaan natin. Nangyari yung katwiran na paniniwalaan natin Saksi niya tayo Binuhay siyang maguli in the third day. Sabi niya kung saan siya naroon Doon tayong lahat. Amen po ba? Amen. Amen. So, ang linaw nung ibinibigay siya atin na mensahe na sa mga nag-iintay, nakatulad ko at nagbabantay, unawain natin mabuti. Siya ang nagpapasagala, siya ang nagdaragdag ng ating pananampalataya, siya ang nagdaragdag ng karunungan sa ating lahat, siya ang nagdaragdag ng kaalaman at unawa sa ating lahat, siya ang Diyos na puspos ng pag-ibig sa ating lahat. Siya ang nagdadagdag ng kagalakan, ng kapayapaan na may katiyakan tayo sa muli niyang pagparito, sa pag-iintay natin, sapagkat tuwing araw ng Sabat, nagdiriwang tayo. At ipinapaalala sa atin yung lahat ng hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol, na katuparan ng hula ng mga banal na propeta, sa atin naman na mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan, sa atin na mga maniniwala sa patotoo na saksi sa pagkabuhay niyang maguli. So, babasahin ko na sa inyo yung Book of Acts chapter 17 verse 31. Unawain po natin mabuti, Sapagkat siya nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Ito po, ang linaw nito. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Tingnan niyo po, yung isang araw na binabanggit dito, ito na po yung last days. Kaya nga marami ng panganib o babala o paalala na nangyayari sa second coming of Jesus. Nagtakda na siya ng isang araw na ang katarungan ay lalatag na nanggagaling na sa kanyang sambahayan na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon, na nakatala sa langit ang pagpupulong dito sa sanlibutan.
Tingnan nyo, true and true, nagpupulong tayo, madidinig ito ng lahat ng mga iglesia na nakalat at naligaw eh. Ngayon, panunumbalikin ng lahat yung mga iglesia na tapat nang iingatan yung katwiran ng patotoo na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya nakagagalak na pinapasariwa at pinapaalala sa atin yung kanyang mabuting balita na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang nagsasabing may relasyon, meron pong patotoo na pinaniniwalaan. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalak na ito pa, babasahin ko pa magpapatibay sa paniniwala natin. Yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica. Thessalonians chapter 4 verse 14. Sapagkat kung tayo ay magsisipaniwala na si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nakatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sino-sino po yung mga nakatulog nito na gayon din naman na dadalhin ng Diyos na kasama ng mga naghihintay? Di ba ito yung mga sinulatan ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica? Ito yung mga banal na apostol na naglakbay, na nagpatotoo, na tayo rin ang mga nalalabi ngayon, ang mga inheritance na tagapagmana ng kanyang pangako kung paano bubuhayin yung mga namatay na saksi sa pagkabuhay na maguli kasama natin silang iaangat sa alapaap na sasalubong sa ating tagapagligtas. Sa ayon po tayo ron. Ito, linaw na sinulat ni Apostol Pablo Kaya sabi doon sa Roma chapter 10 verse 9, sapagkat kung ipapahayag ng inyong labi na si Jesus ay binuhay na maguli, ligtas tayong lahat. Amen po doon? Amen. Sapagkat kung tayo nagsipaniwalang si Jesus ay namatay at ang buhay na maguli, ay gayon din naman ang nakakatulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito ay sinabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nabubuhay na nakatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga mauna sa anumang paraan sa mga nakatulog. Tingnan nyo, hindi pa tayo mauna. Yung pagbubuhayin pa yung mga nakatulog na nagsipaniwala at may patotoo ni Jesus Kaya nga pag ginising sila, tayo naman na nasa alabok magpapalitan ng wala nang kasiraan magiging espiritu na rin tayo katulad ng mga nakatulog magkakasama tayong sumasalubong sa ating tagapagligtas sa langit Amen po ba tayo ron? Amen. Ito, assurance natin to sapagkat ito ay sinabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon. Tignan nyo, tinutukoy ng sulat ni Apostol Pablo sa Thessalonike, sapagkat ito ay sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoong Jesucristo na tayo mga nabubuhay na nananatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mauuna sa anumang paraan sa natutulog. Kaya pala may natitira pa, nakuha natin mabuti. Kaya pala tayo nagsiselebrasyon, kaya tayo nagdiriwang, may natitira pa sa muli niyang pagparito na daratan niyang nakatayo. At uunahin niyang gisingin yung mga nakatulog na mababago na, magiging espiritu na. At tayo naman yung may kabulukan mapapalitan na walang kabulukan. Nagigets po natin yung sulat ni Apostol Pablo sa Thessalonica. Amen. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon tayo mga nabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito, sa Panginoon tayo magpakailanman. Ito yung mga nagdiriwang ng araw ng Sabat. Ito yung mga nagbabantay at naghihintay sa muli niyang pagparito. Yung mga natitira, ang umaalala at nagdiriwang ng araw ng Sabat na may patotoong pinaniniwalaan.
Kaya sabi dito, kung magkagayon tayo mga nabubuhay na mga natitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa gayo'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Amen po ba tayo doon, nakakapatid at kaibigan? Amen. Kaya eto na po yung Judgment Day. Wala pong bayad dito, yung regalo sa atin. Ito yung pagtitiisan ng katiwala ng banal na bundok ng Sayon. Ang layunin sa ating lahat, ang Diyos ay pag-ibig. Isa lang ang daingan natin, ang Panginoong Kristo. Kaya sa kalooban niya, naniniwala ako na yung tungkuling ipinagkaloob sa amin, ibalatag sa kabutihan at kagandahang loob niya na siya ang nagpapala sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Amen po ba? Ang hatid sa atin, kaligtasan ng ating mga kaluluwa, kaligtasan ng ating mga pamilya. Ang material na bagay na iniipon natin sa mundo, hindi makapag-ahatid sa kaligtasan ng buhay na walang hanggan po yan. Amen po ba? Dito lang natin magagamit yan habang nabubuhay tayo sa mundo. Pero napakadakila nung kanyang layunin na paniniwalaan natin yung bugtong na anak na saksi tayo nagpapatuto sa mundong ito. Napakadakila ng gagamitin ng Panginoon Diyos na susuporta sa ministeryo ng banal na bundok ng Sayon. Dahil ang pinakadakila po, suportahan natin yung ministeryong itinayo niya. Diyan lang papasok na mayroong kabuluhan yung ginagawa natin. Kung nag-ipon man tayo ng kayamanan sa mundo, magiging sponsor tayo ng ministeryo ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Siya po ang may layunin niyan, siya may kalooban niyan. Katulad nyo rin akong tao na itinayo at ginamit niya upang salitain ko yung sinabi niya sa mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol ang lahat ng mga nasulat sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Ano sabi niya sa atin sa panahon ng kawakasan? Mag-ingat tayo sa mga lilitaw na mga mandaraya at magliligaw ng aral. 1 John chapter 2 verse 26 up to 27. Pakisubaybayan niyo kami para sumagana tayo sa kaalaman, sa paniniwala, sa pag-asa, sa pag-ibig, upang magkaroon ng katiyakan na habang nasa mundo tayo at naglalakbay, may iniintay tayong magaganap at matutupad sa atin. Amen po ba? Dahil yung pagparito niya talagang nakasisindak at nakatatakot, mauubos ang takot ng tao sa panahon ng kawakasan. Ngayon, yung mga nag-iintay at nagbabantay, di masayod at di malirik na kagalakan yung iniintay natin. Dahil sa isang isa't mata, magiging katulad niya na rin tayo. Amen po ba? Papawiin niya na yung kalungkutan natin, yung hirap, yung pagabag, yung takot. Yung responsibilidad natin dito sa laman na nandito tayo sa mundo. Bilang mga survivor, siya ho ang nagpapalit ng kagalakan na di malirik. Kaya napakadakilang selebrasyon na itinakda niya sa mga iglesia na nangangalat sa buong sanlibutan, sa silangan, kanluran, timog at hilaga, na ito'y isang imbitasyon at paanyaya ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom na tagapagligtas natin, na ang bawat labi ay magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon, na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. So nakagagalak na talagang sa mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan, may iniwanang pangako na isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig magligaw sa inyo. Talagang maraming paparito sa pangalan niya, nagagamitin yung pangalan niya at gagamitin yung banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Ang tunay na sa Diyos, makikilala nyo, merong sinabi ang Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na nangyari. Pinatunayan ng mga banal na apostol ang hula ng mga banal na propeta. At sinasabi na tunay na tinawag at tinirang ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus kung saan ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen po ba? Dahil ang banal na bundok ng Sayon, specific po na itinalala sa langit.
Dahil ang kaharian niya, tayo mga kalalakihan at kababaihan, naaalala ng patotoo na saksi tayo na binuhay siya maguli in the third day. Sinabi niya, hindi kayo mapapahiya sa muli kong pagparito. Hindi nawawala ng kabuluhan yung napapakinggan natin na paniniwalaan natin. Dahil yung katwiran ng patotoo ang maghahatid po sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yan po ang tunay na sa Diyos. May pinapangaral na hula ng mga banal na propeta. Na sinaksiyan ng mga banal na apostol ang katumparan ng hula ng mga banal na propeta na nangyaring lahat. Ang napapakinggan nyo na pinapahayag na pinapangaral sa social media. Nasaksi tayong lahat sa pagkabuhay ng magmuli. May katwiran tayo ng patotoo ng ating tagapagligtas at hukom ng mga umang, hari ng mga hari. Amen po ba? Amen. Ngayon nyo na mapapakinggan to na sa banal na bundok ng Sayon, hihipan ng tinig ng pakaka. Dito hihipan ng trumpeta. At ito'y simula na ng digmang espiritual sa balat ng lupa, sa buong mundo. Nationwide, worldwide. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. May kaharian na mapapakinggan nyo na hihipa na ang trumpeta. Ipapangaral na ang mabuting balita. Specific po yan. Sa banal na bundok ng Sayon tayo inuutusan, pinapupunta. Natatawag sa pangalan ni Kristo Jesus upang tayo'y maligtas na. Paniniwalaan na natin yung ating tagapagligtas na siya'y manunubos natin at tinubos tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Maliwanag po ba sa atin? Amen. At i-upload nyo po yung mga Bible natin sa ating gadget. Yung Bible na ginagamit namin ay King James Version. Paki-upload nyo po sa inyong gadget yung Bible nyo and then i-write nyo ang banal na bundok ng Sayon. Yung pong tinawag, siya rin po ang makakaunawa dahil mismo ang Panginoong Jesucristo ang magpapatunay at magpapatotoo sa banal na kasulatan na ang banal na bundok lang ng Sayon ang nakarecord sa langit na dalisay na relihiyon. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung gusto nyo mag-edit, i-edit nyo rin yung mga relihiyon. I-write nyo, tignan nyo rin kung patutunayan ba ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus yung any religion na isinusulat nyo sa gadget nyo. Kasi meron na kayong pattern eh. Nandiyan na yung Bible sa gadget nyo eh. May edit nyo na eh. Amen po ba? Amen. Yan lang yung mga halimbawa na ibinibigay sa atin ng Panginoong Jesucristo. Ano pa? Na maunawaan natin yung ina-apply natin sa buhay natin na paniniwalang espiritual. So, napaka-dakilang araw na inihain sa atin itong pag-ibig niya na paniniwalaan natin. Naunawaan na natin, isinulat ko sa inyo ang mga bagay nito tungkol sa mga may ibig na magligaw sa inyo. Natupad yung sinasabi ni Propeta Daniel na napakarami ng lumitaw na mga kasuklam-suklam, sinungaling, karumal-dumal. Sa panahon ng kawakasan, ang may pandinig ay makinig. Unawain po natin ang sinasabi ng Espiritu Santo. Napakarami na pong lumitaw na mandaraya. Ginamit ng komersyo ang banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Ito po yung verse 27 ng buko John, 1 John chapter 2, verse 27. At tungkol sa inyo ang pagkapahid na sa kanya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo at hindi ninyo kailangan kayo turuan ng sinuman, ngunit kung paano kayo tinuruan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay ay siyang totoo at hindi kasinungalingan. At kung paano kayo tinuruan ito ay kayong manahan sa kanya. Naunawaan natin yung tinanggap natin ay pinahid sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo. Amen po ba? Nasaksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli. Hindi tayo pwedeng turuan ng mga paparito sa pangalan niya dahil hindi pa tayo nagiging tao sa mundo. Nangyari na yung ginawa ng ating guro na paniniwalaan natin yung patotoo. Amen po ba? Amen. Hindi pa tayo sinisilang ng ating magulang 2,000 years ago. Nung nagdusa siya sa kasalanan ng marami. At nahayag po ito sa buong mundo. Ipinakilala ng kanyang ama sa buong mundo nang buhayin niya siyang mag-uli in the third day at hahatulan sa katwiran ng patotoo ang mananampalataya at di mananampalataya. Kasi maraming makakarinig nito eh. Tatalikod din sa Panginoong Jesucristo eh. Amen po ba? Amen.
At ngayon, umunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya upang kung siya'y mahayag ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. Naunawaan po natin, bumunti na lang yung mga chosen people of God, yung mga inheritance, yung mga inaanyayahan at iniimbitahan sa spiritual na hapunan, sa preparasyon ng spiritual wedding. Mga taong bago po yung preparasyon ng spiritual wedding. Mga lahi ng ating tagapagligtas, mga saksit nagpapatotoo, yung mga imbitado. Klaro na po sa atin, Amen. yung mga imbitado na dalisay na religion mga isinilang sa katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas mga new creature, taong bago sa spiritual na paniniwala. Dahil ng ating tagapagligtas, nakuha natin yung karunungan na ipinapahayag sa social media na walang bayad, na siya din ang nagtayo sa ating lahat sa pamamagitan ng karunungan. Yung kanyang bahay, itinayo sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Yung maluwalhating iglesia, itinayo sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Na paniniwalaan natin yung nagtayo, yung ating tagapagligtas na si Jesucristo. At siya rin ang tumawag sa atin at nagbigay ng pangalan sa maluwalhating iglesia na walang dumis at kapintasan. Siya rin ang nagbigay ng pangalan na Iglesia ng Banal na Pundok ng Sayon ang nakarecord sa langit. Amen po ba? Kaya sabi sa atin, at ngayon, bumunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya, sa Kanyang katwiran. Nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli upang kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. Tignan niyo, paparito. Di ba napakapalad dati na tinawag at pinili at hinirang tayo? Meron tayong pinaniniwalaan ng tumawag sa atin sa muli niyang pagparito na kung siya'y mahayag hindi tayo mapapahiya sa harapan niya. Amen po ba? Dahil siya yung tumawag sa atin, nakilala natin yung tumawag sa atin na espiritu, walang laman, walang mga buto, saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Siya rin ang nagtanim sa katwiran ng patotoo. Itinanim niya tayo sa paniniwalang espiritual. Nagre-repa sa puso at isip natin yung katwiran ng patotoo. Lumalabas na sa labi natin, hayag na ang pag-ibig niya sa buong mundo. Ipinapahayag natin yung pag-ibig natin sa kapwa-tao. Amen po ba? Na walang bayan. Kaya po, may magagawa naman tayo rito bilang mga panauhin. Gawin natin sa kalooban ng Panginoon Diyos na maparangalan natin siya. I-share natin yung napapanood nyo sa social media, sa Facebook, sa YouTube. I-share natin. Huwag tayong mahihiya. Sa Panginoon natin, ginagawa yung pagtulong natin, yung pag-share natin, hindi sa akin. Amen po ba? Amen. Amen. Hindi sa akin yung ginagawa yan. Sa Panginoong Jesucristo natin ginagawa pag isinishare natin yan. Dahil yung karangalan, yung kaluwalhatian, sa Kanya natin ginagawa. Dahil tayo, servant niya, tayo participant niya, tayo partakers niya, tayo mga refugee na tinubos niya dito sa mundo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. So nakuha na natin ito, mga kapatid at kaibigan, na hindi tayo pwedeng turuan na sino magpaparito sa pangalan niya dahil merong ministro na gumawa ng kasaysayan na paniniwalaan natin. Amen. Nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Manindigan po tayo, huwag po tayong maging luwag sa mundong ito sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Kasi alam nyo, yung matatatag na tinawag, naninindigan Alam natin na siya yung divine protection natin. Siya yung naglalayo sa atin sa mga salot, sa mga kapahamakan, sa panganib ng sanlibutan ito. Siya yung provider natin. Intayin natin yung ipuprovide niya sa atin bawat isa. Amen po ba? Amen. Ako nga, nag-iintay din ng vision ng kasagutan ng aking mga daing. Pinanghihinaan ako minsan sa laman, pero habang pinanghihinaan ako, pinalalakas naman niya ako sa spiritual na paniniwala. Dahil nandito na tayo, naglalakbay na tayo, kailangan natin itong gawin ng may buong lakas ng loob, ng tapang, pag-ibig. Share natin sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Yan yung magagawa natin na napakadakila para mabigyan natin siya ng kaluwalhatian. Klaro na po sa atin to, mga kapatid at kaibigan.
yung tunay na ministro na nagtayo sa kanyang santuario. Hindi tao nagtayo sa santuario niya. Hindi tao nagtayo sa santuario niya. Amen po ba? Espiritu yung nagtayo. Dahil ang santuario niya, tayo mga iglesia na maniniwala na yung ating tagapagligtas, espiritu, walang laman, walang mga buto. Dahil naghihintay na tayo ng katuparan na umahayag siya, mahayag na rin tayo kalarawan niya. Amen po ba? Amen. Gusto ko lang isingit ito na magpapatibay pa sa atin. 1 John chapter 5 verse 11. At ito ang patotoo na tayo binigyan ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Tingnan nyo, ang buhay na walang hanggan nasa Panginoong Jesucristo. Saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. May patotoo tayong pinaniwalaan na nangyari. Amen po ba? Amen. So, pag ginamit natin yung 1 Peter chapter 2 verse 9, tayo yung bayang sariling pag-aari na hinirang at pinili niya. Amen po ba? Amen. Na iniahayag natin, pinakikilala natin sa buong mundo, sa lahat ng mga tao, yung pag-ibig niya. Na sino man yung makakarinig, paniniwalaan na yung hula ng mga banal na propeta na pinahayag ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na pinapahayag ko sa lahat ng mga tao ang kanyang pag-ibig. Na may pag-asa yung mga maniniwala sa pagkabuhay na maguli, na may iniintay tayong babaguhin pa tayo sa isang mata, na yung may kabulukan ay mapapalitan ng walang kabulukan, na magiging espiritu rin tayo katulad niya. Amen po ba? Amen. Siya nagsasabi niya sa Romans chapter 8 verse 29. Kaya po darako ko sa pangwakas natin na gawain na inaalala, tinutupad natin at pinaniniwalaan natin yung ating tagapagligtas. Ang sabi sa Revelation chapter 22 verse 7. At narito ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng aklat ng hula na ito. Nakuha po natin, naunawaan natin, mapalad ang tumutupad ng salita ng aklat ng hula na ito. Mapalad ang nakikinig at bumabasa ng aklat ng hula na ito. Amen po ba? Mapalad ang naniniwala sa hula ng aklat na ito. O di meron tayong hula ng paniniwalaan. Amen po ba? Amen. At meron din tayong patotoo na pinatunayan naman ng mga banal na apostol na saksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli. Na pinatitibay at pinatatatag sa puso't isip natin yung napakinggan natin. Kaya ang sabi niya, narito ako'y madaling pumaparito. May babalikan na siyang umaalala ng patotoo. May babalikan na siya na nagdiriwang ng araw ng Sabat na nangingilin at namamahingat, napupuot sa walang kabulong araw ng sanlibutan. May mga taong bago na siyang nilalang na nagpupulong tuwing araw ng Sabat. At napapakinggan niya yan sa langit. Amen po ba? Amen. So sa lahat po ng mga nakarinig ng programa ng Panginoong Jesucristo, ang Iglesia ng Banal ng Mundok ng Zion na recorded in heaven, na tinalian na sa langit, ano po? Tinalian na rin sa lupa, yung magiging participant na ang taling ipinantali rito yung pinaniwalaan natin katwiran ng patotoo na nakatali sa atin bawat isa, ano po? Mag-iintay na tayo ng second coming of Jesus sa muli niyang pagparito. So binabati namin kayo ng isang napakadakilang araw at kabutihan at kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo na ako'y ginamit niya upang ipahayag ko yung kanyang pag-ibig sa lahat ng mga tao. Naway kapayapaan ang sumaating lahat sa panahon ng kawakasan. To God be the glory in the name of Jesus, people of Zion. God bless. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus, in the resurrection. Kapuri-puring tunay ang ating Panginoong Diyos sapagkat gaya ng mga bagay na nasusulat na ang salita ng Panginoong Diyos ay tunay na makapangyarihan. Kaya naman ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, natupad sa atin ang mga hula ng mga banal na propeta at ngayon, itong panahon ng dalisay na paghihintay hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya't mga galak tayong magsiawit, patuloy nating itaas, ipahayag sa buong mundo ang pangalan ng bayan ng ating Panginoong Diyos sa banal na bayang hirang. Ipahayag natin mga kapatid, sa banal na bayang hirang ng ating
sinasamba. Inaawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng sayon ng ating Panginoon. Patuloy tayong mga ganak, mga kapatid, na magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na puspos ng kahabagan, ng awa at ng kagandahang loob. Tunay nga, Panginoon, itinataas namin sa iyo ang dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa iyong kabanal-banalang pangalan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat tunay nga na sumasa amin ang iyong kaharian, ang iyong katwiran, kung gayon kami ay patuloy na may kagalakang naglalakbay sa sanlibutan ito. Habang kami ang iyong banal na bayan na patuloy mong pinagtitibay sa pamamagitan ng iyong katwiran, tunay nga na ikaw din ang humahawi ng aming daraanan upang magsilakan kami ng naaayon sa iyong banal na kalooban. Amen. Nagagalak kami, Panginoon, na patuloy na subaybayan ang mga bagay na nasusulat, ang mga hula na nasusulat sa banal na aklat na ito, upang patuloy na sa aming paglilingkod. Tunay nga na ang katiyakan ay dumaloy sa aming puso at pag-iisip, gaya ng sumasa amin ngayon na nahahanda rin sumalhat ng dako ng sanlibutan kung saan naroon ang mga banal na ihirangin mong kasama namin magsisiawit at magpupuri sa iyong banal na pangalan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang patuloy na naghahanda ng lahat ng mga bagay upang maging marapat kami sa aming paglilingkod. Ikaw ang siyang patuloy na naggagabot sa amin ng katibayan. Ikaw ang nagpapalakas sa aming mga puso, sa aming pag-isip, sa aming kalakasan at kaluluwa upang patuloy, Panginoon, na ang aming pakikipagdigma, ang aming pakikipagbaka ay maghatid sa amin sa isang tagumpay sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Purihin ka, Panginoon, sa iyong banal na lupukan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.